Breaking news! Taiwan may matinding patibong pala para sa mga sasalakay na puwersa ng China. Underwater mines sa katubigan ng Taiwan, walang planong buhayin ang Chinese Navy. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. At isang matinding digmaan mag-uumpisa na nga ba? Afghanistan nagpaputok sa border ng Pakistan. 6 nasawi. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang ma-miss na impormasyon. Ginagawa ng Taiwan ang South China Sea bilang isang sementeryo para sa mga barko at sasakyang pandigma ng China at nangangahulugan iyon na sasabog ang hukbong dagat ng China bago pa man makarating sa lupain ng Taiwan sa kalagitnaan ng tubig ng Taiwan. Iyon ay dahil ang Taiwan ay naghahasik ng malaking bilang ng mga mines sa tubig ng China sa napakabilis na panahon. Ang Taiwan noong Biyernes ay nagatas ng mga bagong Navy mine layer upang magdagdag sa mga depensa nito upang kontrahin ang tumataas na banta ng pagsalakay ng China. Si Pangulong Tsai Ing-wen mismo ang namuno sa seremonya ng pagkomisyon para sa unang at pangalawang mining operation squadrons na hukbong dagat. Oo, ang Taiwanese Navy ay magkakaroon ng hiwalay na squadron para sa mga operasyon ng pagmamine. Ang mga squadron na ito ay maghahasik ng malaking bilang ng maliliit ngunit napakalakas na mga mines sa mga tubig sa paligid ng Taiwan. Gayon din, ilalagay nila ang mga mines na ito ng mabilis nang hindi nangangailangan ng mga maninisid. Ginagawa ito ng Taiwan para sa 3 pangunahing dahilan. Una, nais ng Taiwan na hadlangan ng pagsalakay ng mga Chino. Pipigilan ng mga paputok ng mines ang mga barko ng China na maglayag patungo sa bansang ito. At kung maglakas loob silang gawin ito, hindi sila mananatiling buhay upang makita ang mga resulta. Pangalawa, ang Taiwan ay nagnanais na palakasin ang industriya ng depensa nito. Halimbawa na, ang mga barkong ginagamit ng mga mine squadron na ito ay itinayo ng Longte Shipbuilding Company na isang pangunahing player sa industriya ng armas ng Taiwan. Pangatlo, hinahangad ng Taiwan na bawasan ang pag-asa nito sa rehimeng depensa ng US sa ilalim ng administrasyong Biden. Naging may pag-aalinlangan ang Taiwan tungkol sa kagustuhan ng USA na matapang ang China sa anumang kaso ng pagsalakay ng militar, kaya nagiging self-defendant ang Taiwan ngayon. Sa katunayan, ang People's Liberation Army Navy ay nilagyan ng mga modernong barkong pandigma at frigate, ngunit kulang pa rin ito sa kakayahan at kinakailangan ng mga kasanayan upang maisagawa ang isang malawakang pagsalakay sa Taiwan. Higit pa rito, ang pakikidigma sa pagmamines ng Taiwan ay lubos na magpapawalang bisa sa mga kakayahan sa pakikipaglaban ng People's Liberation Army Navy, kaya mas magiging mahirap para sa China na maglunsad ng isang amphibious na pag-atake laban sa Taiwan. Gumagawa at nagde-deploy din ang Taiwan ng 2 anti-ship cruise missiles na maaaring magdulot ng malaking banta sa mga barko ng isang invasion force. Halimbawa, ang HF-3 ay isang locally made na supersonic cruise missile na may kakayahang tumama sa mga barko o land target na may sapat na hanay upang matamaan ang mga target sa mainland ng China. Ang mga demokratikong bansang ito ay hindi lamang pinalalakas ang mga kakayahan sa pagdepensa ng Taiwan, kundi tinutulungan din ang Taiwan na palakihin ang mga kalamnan nito sa ekonomiya. Mabilis na pinalawak ng Taiwan ang napakainit nitong industriya ng semiconductor para maging labis na umaasa ang China sa mga electronic chip na gawa sa Taiwan. Sa ganitong paraan, ang anumang pakikipagsapalaran ng militar ng China ay magreresulta sa pagkapilay ng sariling mga kadena ng supply ng bansang komunista at magdudulot ito ng malubhang kahihinatnan para sa ekonomiya din ng China. Ang Taiwan ay maaaring magmukhang kasing laki ng isang langgam lamang kung ikukumpara sa karibal laban sa mammoth na tinatawag na China. Gayunpaman, ang pagpapasya ng Taiwan na wakasan ang paniniil ng mga Chino ay sadyang walang kapantay. Kaya kung nais ng People's Liberation Army na manatiling nakalutang sa mainit na pinagtatalo ng tubig ng South China Sea, dapat itong umiwas sa tubig ng Taiwan. Kung hindi gagawing talagang libingan ng Chinese People's Liberation Army Navy at mga ambisyon ni Xi Jinping ang mga mines ng Taiwanese sa katuwigan ng Taiwan na pinagtatalunan ng China. Sa abot ng mga banta ng Chinese aerial invasions ay nababahala, ang Taiwan ay mabilis ding pinalalakas ang mga kakayanan nito sa pagdepensa. Ang bansa ay gumawa din ng malalaking pamumuhunan sa Harpoon Coastal Defense Cruise Missile System at ang Stinger Man-Portable Air Defense System. Bukod sa kanila, ang Taiwan's Tiancong 3 Defense System at ang USA Patriot PAC-3 ay tutulong din sa Taiwan na mabaril ang anumang lumilipad na banta na nagmumula sa China. Sa kabuuan, tinitiyak ng Taiwan na ang lumalagong ambisyon ng People's Liberation Army na sakupin ang Taiwan ay mauuwi sa napakalaking sanhi at kalaunan ay isang nakakahiyang pag-atras ng militar ng China. Ang Taiwan ay malinaw na nakakaramdam ng higit na tiwala at lakas na loob matapos ang bukas na suporta na ibinibigay ng pamahalaan tulad ng Japan,
Australia at India. At para sa kadugtong na balita, Afghanistan nagpaputok na sa border ng Pakistan. Iniulat ng hukbo ng Pakistan ang pagkamatay ng 6 na sibilyan kasunod ng walang habas na pagpuputok ng mabibigat na armas ng mga puwersa sa hangganan ng Afghanistan. Malakas na putok ng baril at artillery ng mga puwersa sa hangganan ng Afghanistan ang pumatay sa 6 na sibilyan sa kabila ng hangganan ng Pakistan at sugatan naman ang 17, sinabi yan ng hukbo ng Pakistan. Ang pinakabagong karahasan na tumama sa Chaman sa timog kanlurang Pakistan noong linggo ay kasunod ng serye ng mga nakamamatay na insidente at pag-atake na nagpapataas ng tensyon sa mga pinunong Taliban ng Afghanistan. Ang Chaman, ang pangunahing tawiran sa hangganan para sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Gumanti ang mga tropang Pakistani sa pagtawid sa hangganan ng Chaman. Sinabi ng pahayag ng hukbo nang hindi nagbibigay ng mga detalye ng anumang pagkalugi sa kabilang panig. Ang pahayag ng hukbo ng Pakistan ay nagsabi, ang Afghan Border Forces ay nag-open fire nang walang dahilan at walang pinipili ng mabibigat na armas kabilang na nga ang artillery, mortar at ang mga iyon ay nakatutok sa populasyon ng sibilyan. Tinawag nito ang insidente na isang uncalled for aggression at sinabing ang mga hukbong Pakistani ay nagbigay ng angkop na tugon habang iniiwasan ang pagtarget sa mga sibilyan sa kabilang panig naman. Sa Kandahar, ang lalawigan sa bahagi ng hangganan ng Afghanistan, lumitaw ang isang tagapagsalita ng gobernador, si Ataullah Zaid, na nag-uugnay ng mga sagupaan sa pagitan ng mga puwersang Pakistani at Afghan sa pagtatayo ng mga bagong checkpoint sa bahagi ng Afghanistan na hangganan. Sinabi niya na isang Taliban fighter ang napatay at 10 ang sugatan. 3 sibilyan din ang sugatan, dagdag niya. Ang opisyal ng Afghan na si Noor Ahmad sa Kandahar, ang lalawigan sa bahagi ng hangganan ng Afghanistan, ay nagsabi na ang insidente ay hindi naman sinasadya at ang sitwasyon ay bumalik sa normal pagkatapos ng pagpupulong ng magkabilang panig. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Lumapit din ang Pakistan sa Kabul upang i-highlight ang kalubhaan ng sitwasyon at humiling ng mahigpit na aksyon upang maiwasan ang pag-ulit ng insidente, sinabi ng hukbo ng Pakistan. Ano ang masasabi mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinyon sa ibaba. Hanggang dito na lang po muna mga balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Palike, kaibigan, kung nagustuhan mo ang video na ito. Mag-subscribe na kung di ka pa nakasubscribe at pakiclick na din ang bell button para wala kang mamiss na upload. Salamat po muli sa inyong palaging panonood. Hanggang sa muli.